Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na nagmamahal sa amin. Nagpapasalamat po kami dahil sa iyong dakilang biyaya. Nahabag ka po sa amin na malayo sa iyo at nabubuhay sa kasalanan. Ang aming Panginoong Hesus ang nagdala ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Hinugasan niya ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo at ibinigay sa amin na wala kaming anumang ginagawa ang kaligtasan at ang maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong walang hanggang kaharian. Nagpapasalamat po kami sa iyo dahil sa lahat ng biyayang ito. Ngayon, kaming mga tumanggap ng kaligtasan ay nagpapasalamat na nagtitipong magkakasama sa iyong harapan upang purihin ang iyong biyaya, mag-aral ng iyong salita at magkaroon ng banal na fellowship sa Panginoon. Naniniwala kami na kasama ka po namin maging ngayon. Tignan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan mo po kaming matibay sa pamamagitan ng iyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. At baguhin at gawin mo po kaming sakdal sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, salita at kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mabuhay kami sa natitira naming buhay bilang iyong mga anak na walang ikakahiya. Samahan mo po ang aming mga iglesia sa buong bansa at ang maraming mga iglesia sa buong mundo. Gayon din po ang mga kapatiran na kahit sa kahirapan ay hinahawakang matibay ang kanilang pananampalataya at ibinabahagi ang Ebanghelyo. Palakasin mo sila sa pamamagitan ng iyong lakas at salita upang matapang nilang ipahayag ang iyong Ebanghelyo. Maakay ang maraming nawawalang mga kaluluwa sa iyo at maisakatuparan ng iyong dakilang gawain ng kaligtasan. Panginoon, ibigay mo sa amin ang salita na kinakailangan namin ngayon at gabayan mo po ang aming mga landas. Maging ngayon, tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong banal na kalooban at ang salita na nais mong ihayag sa amin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tignan po natin sa Biblia, sa Mateo chapter 22. Mateo chapter 22, mula verse 1 hanggang verse 14. Basahin po natin. Sa verse 1, Mateo 22, verse 1 hanggang 14. Si Jesus ay muling nagsalita sa kanila sa mga talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangangalakal. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin. Hinuli naman ng iba ang kanyang mga alipin at ginawan ng masama at pinagpapatay. Kaya't nagalit ang hari. Sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lunsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sinumang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man
o mabuti, kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Ngunit nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili." Hanggang dito po. Ang summer retreat na hinihintay natin ay ilang araw na lang. Magsisimula po ito sa Biyernes, sa July 11. Sa summer retreat na ito, inaasahan natin na mas maraming mga tao ang magtitipon kaysa dati. Sa average, lagpas 10,000 katao ang dumadalo sa bawat retreat, pero naniniwala tayo na mas marami ang sasama sa atin ngayon. Gaya ng alam natin, ang pinakamahalagang gawain natin ng mga tinubos habang nabubuhay sa mundong ito ay ang ibahagi ang dakilang biyaya ng Diyos, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa maraming kaawa-awang kaluluwa na hindi nakakaalam, upang mas maraming kaluluwa ang maligtas. Ito ang kalooban ng Diyos, at para sa layuning ito, sinabi ng Diyos na matyaga siyang naghihintay. Sa 2 Pedro chapter 3 verse 8, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Siyempre po, ang panahon ng pagtsatsaga ng Diyos ay mayroong hangganan. Gaya ng alam natin mula sa Mateo 24 verse 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Sa ating panahon, ang ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundo. Ang Biblia na mayroon tayo ay naisalin na ng halos 3,000 wika sa buong mundo. Patuloy itong ibinabahagi na tinitiyak na walang sino man ang magsasabi na hindi ako nanampalataya dahil hindi ko narinig ang ebanghelyo. Gaya ng mga talatang binasa natin, gaya ito ng handaan ng inihanda ng Diyos para sa mga tao sa mundong ito. Verse 2, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Hindi lamang siya naghanda ng handaan para sa kanyang anak, kundi sa pamamagitan ng kanyang tanging anak, si Jesucristo, ninanais ng Diyos na maunawaan ng lahat ng mga tao ang kanyang biyaya at sila'y maligtas. Naniniwala tayo na ang panahon ng matyagang paghihintay ay malapit nang matapos sa ating panahon. Gaano nga kadakilang biyaya at pagpapala na sa katapusan ng panahon nakarating tayo sa pagkakilala sa biyaya ng Diyos at tumanggap ng kaligtasan, inihiwalay bilang mga banal sa mundong ito, at nagkaroon tayo ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Gayunpaman, hindi tayo dapat magalak sa ating sariling kaligtasan lang, kundi pansinin din natin na maraming hindi ligtas na mga tao sa paligid natin. Dahil kalooban ng Diyos para sa kanila na maligtas, dapat nating ibahagi ang ebanghelyo sa kanila
upang mangyari ang gawain ng pagliligtas ng maraming mga kaluluwa. Sa talatang binasa natin, verse 2, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ang salitang kaharian ng langit na inilalarawan sa pamamagitan ng talinhagang ito ay tumutukoy sa gawain ng pagliligtas ng mga tao sa mundong ito at pagdadala sa kanila sa kaharian ng Diyos. Ito ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal. At sabi sa verse 3, sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Tunay na ito ang handaan na inihanda ng Diyos para sa lahat ng mga tao sa mundo. Hindi ito handaan na magtatagal ng ilang oras lang, o gaya ng handaan ni Haring Ahasuerus na nagtagal ng ilang mga araw. Ngayon, ang mga nakakaunawa ng biyaya ng Diyos at naligtas ay may maluwalhating pag-asa na makapasok sa buhay na walang hanggan at sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos likhain ng Diyos ang lahat sa mundo, sa huli nilikha ng Diyos ang tao. Sinasabi sa Genesis 1:27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa tao, at ang tao ay nilikha para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ang lalangin ayon sa larawan ng Diyos ay hindi tumutukoy sa ating pisikal na katawan, kundi sa ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay espiritual na nilalang gaya ng Diyos. May kakayahang makapasok sa walang hanggang langit. Sinasabi sa Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu. Ang ating kaluluwa na espiritual na nilalang gaya ng Diyos ay hindi magtatapos sa ilang dekadang buhay sa mundong ito at susundan ng kamatayan. Sa halip, pagkatapos ng kamatayan, maaari tayong mabuhay magpakailanman sa walang hanggang kaharian ng Diyos at masiyahan sa kaluwalhatian kasama siya. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asang ito. Kaya sinasabi sa mga awit 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Taong nasa karangalan. Ibig sabihin, maging labis na mahalaga ang pisikal na katawan natin na nabubuhay ng ilang mga dekada at pagkatapos namamatay ay hindi ang mahalaga. Pero ang ating kaluluwa ay hindi mamamatay, kundi maaari itong mabuhay magpakailanman kasama ng Diyos. Okay? Sa kanyang kaharian. Dahil tayo'y nilalang para sa walang hanggang plano at layunin ng Diyos. Tinitignan ng Diyos ang tao bilang labis na napakahalaga. Subalit ang mga hindi nakakaunawa kung ano ang tunay na mahalaga ay gaya ng mga hayop. Ang mga tao ay hindi hayop. Sabi sa Ecclesiastes 3:21, sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Ang mga hayop ay walang larawan ng Diyos at ang espiritu ng hayop ay mortal. Kapag namatay sila, bumabalik sila sa alabok at ang espiritu ay magtatapos at mamamatay. Ngunit sinasabi sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos
na nagbigay nito. Ang mga tao ay may katawan at may espiritu. Kapag namatay ang katawan, babalik ito sa alabok kung saan ito nagmula. Ngunit ang espiritu na nilalang ayon sa larawan ng Diyos ay bumabalik sa Diyos. Huwag ninyong kakalimutan ito. Kung ang buhay ng isang tao sa mundong ito, puno man ito ng kasaganaan o puno man ito ng paghihirap, ay magtatapos sa kamatayan. Kung gayon, wala silang pinagkaiba sa mga hayop. Sa Isaías 49:5, sapagkat sa mga mata ng Panginoon ako'y pinarangalan. Bakit ako pinarangalan sa mga mata ng Diyos? Pinapahalagahan ng mga magulang ang mga anak na kanilang isinilang dahil konektado sa kanila ang mga buhay nila. Dahil may espiritu ang mga tao na nilalang ayon sa larawan ng Diyos, at ang layunin ng paglalang sa mga tao ay upang mabuhay magpakailanman kasama ang Diyos sa kanyang kaharian. Kaya itinuturing ng Diyos ang mga tao na labis na napakahalaga. Ngunit kung hindi ito nauunawaan ng mga tao, iniisip nila, bakit ba mahalaga ito? Mamamatay tayong lahat isang araw sa ganito o sa gayong paraan. Naniniwala sila na ayos lang mabuhay nang walang ingat at gawin ang anumang gusto nila. Dahil hindi nila naiintindihan kung ano ba ang tao, maging ang mga sinaunang tao. Sinasabi nila, sa lahat ng mga bagay sa gitna ng langit at lupa, ang mga tao ang pinakamahalaga. Bakit mahalaga ang mga tao? Dahil sa kanilang kaluluwa. Kaya nilikha ng Diyos ang mundong ito. Kabilang na ang mga halaman, ang lahat ng uri ng mga hayop, bawat isa ayon sa kanilang uri ay alang-alang sa mga tao. Ang mga halaman at mga hayop ay nariyan upang maibigay ang kailangan ng mga tao habang nabubuhay sa mundong ito. Gayunpaman, kapag ang buhay natin sa mundong ito ay natapos, hindi ito matatapos sa kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan, may buhay na walang hanggan. Sinasabi sa Job 19:26, at pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat. Ibig sabihin, ang katawan ay babalik sa alabok kapag ito ay namatay. Sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Bago bumalik ang espiritu sa Diyos, dapat nating tandaan na kilalanin ng Diyos at itatag ang maayos na relasyon sa Kanya. Kung hindi ito nauunawaan ng tao, sila'y gaya ng mga hayop, o maaaring mas masahol pa, dahil ang mga hayop ay walang kaluluwa. Kaya ang kanilang kamatayan, yun na ang katapusan. Gayunpaman, dahil ang mga tao ay may kaluluwa, ang kanilang pisikal na kamatayan ay hindi pa ang katapusan. May walang hanggang mundo pagkatapos ng kamatayan. Gaya ng sinasabi sa mga Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang mga hindi ligtas ay haharap sa paghuhukom dahil hindi sila naligtas at mararanasan nila ang ikalawang kamatayan. Ang lawa ng apoy. Ang lawa ng apoy ay hindi orihinal na para sa mga tao. Sa Mateo 25 verse 41, sinasabi,
sa mga hindi ligtas na kaluluwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Hindi nilalang ng Diyos ang dyablo sa simula, o nalikha sila sa kanilang sarili. Bago lalangin ang mga tao, nilikha ng Diyos ang mga espesyal na nilalang na tinatawag na mga anghel. Tama? Nilalang din ang mga anghel para sa walang hanggang layunin ng Diyos. Kaya hindi sila nabubuhay sa mundo sa maiksing panahon at pagkatapos ay namamatay. Sa pamamagitan ng dyablo na sumalungat sa Diyos at sa pamamagitan ng impluensya ng dyablo sa mundong ito, ang mga tao ng Diyos ay sinusubok at dinadalisay sa sandaling panahon. Kapag natapos na ang gawain ng Diyos, ang dyablo ay mapupunta sa walang hanggang lawa ng apoy. Ang mga hindi ligtas na tao, sinasabi na sila ay mapupunta sa walang hanggang lawa ng apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit, dahil hindi naunawaan ito ng mga tao, iniisip nila na ayos lang mabuhay nang walang ingat at pumunta saan man nila naisin. Hindi yun tama. Kaya nga, kapag namatay ang isang tao, haharap sila sa paghuhukom. Ang mga hindi ligtas ay mararanasan ang walang hanggang ikalawang kamatayan. Papasok sila sa lawa ng apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit ang mga ligtas, pagkatapos ng kamatayan, kukunin ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa patungo sa walang hanggang kaharian. Ang layunin ng Diyos sa paglalang ng mga tao ay hindi para mabuhay sila ng ilang mga dekada sa mundo at pagkatapos ay mamatay. Ang ilang mga dekada sa mundo ay isang proseso ng paghahanda para sa pagpasok sa walang hanggang mundo. Kaya nga, habang nabubuhay sa mundong ito, dapat nating makilala ang Diyos, maitatag ang tamang relasyon sa Kanya, at tanggapin ang Kanyang biyaya ng kaligtasan upang makapasok sa walang hanggang langit. Ang maunawaan, ang biyayang ito, ang matanggap ang kaligtasan at ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang layunin kung bakit isinilang ang mga tao sa mundong ito. Kung hindi ito maunawaan, walang tunay na pag-asa o layunin at wala tayong pinagkaiba sa mga hayop. Ngunit ang mga hayop, kapag namatay sila, wala na sila. Para sa tao, hindi katapusan ng kamatayan. Kung isinilang lang siyang hayop, kung gayon ang kamatayan ay ang katapusan. Ngunit ngayon sa Mateo 22, sinabi ni Jesus na ibibigay niya ang biyaya ng Diyos sa mga nabubuhay sa mundong ito. At bibigyan sila ng pag-asa ng walang hanggang buhay at makakapasok sila sa langit. Iyon ang handaan na inihanda ng Diyos. Sa Mateo 22 verse 2, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Siyempre po, ang hari ay nagsasalita ng talinaga tungkol sa Diyos. Iniimbitahan natin sa summer retreat na ito ang mga taong hindi kilala ang Diyos, hindi alam kung ano ang kaligtasan, at nakalagak ang kanilang pag-asa sa mundong ito. Inaanyayahan natin sila upang makarating sila sa pagkakilala sa pamamagitan ng Bibliang ito, kung sino ang Diyos, kung ano ang tao sa harapan ng Diyos, na hindi ito matatapos sa buhay sa mundong ito na ilang mga dekada at pagkatapos ay mamamatay. Sinasabi sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tawang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang mga hindi ligtas ay hahatulan at mapupunta sa lawa ng apoy, ang ikalawang kamatayan. Sinasabi na silang mga naligtas ay hindi mahatulan. Juan 3:18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Papasok siya sa walang hanggang kaharian ng Diyos
na hindi hinahatulan. At ang mga naligtas, tayo ang unang mga tumanggap ng kamanghamanghang kaligtasan iyon. Maraming tawang iniisip, masipag na pupunta sa simbahan, masipag na susunod sa sabat, mananalangin, maglilingkod, gagawa ng mabubuting gawa, at magbibigay ng maraming mga offering. Iniisip na nila na may maayos silang pananampalataya at makakapunta sila sa walang hanggang langit. Maraming mga tawang ganoon. Ang pagpunta sa simbahan at ang pagiging masipag ay maayos na pananampalataya. Siyempre, may mali sa umpisa pa lang. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano ang hindi ligtas at nabubuhay ng hindi malinaw na relihiyosong buhay. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa kanila. Sinasabi sa unang Timoteo 2:4 na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kahit na ang mga tao sa mundong ito ay tumalikod sa Diyos at lumakad sa kasalanan, ang Diyos ay nahahabag at minamahal sila dahil sila ay may espiritu at kaluluwa. Kaya, upang maligtas tayo, isinugo niya ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao. At siya na walang kasalanan ay namatay sa krus na kapalit natin. Nung namatay si Jesus sa krus, sumigaw si Jesus ng may malakas na tinig. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Mateo 27 verse 46. Nang oras na iyon, si Jesus na nakapako ay lubusang pinabayaan ng Diyos. Bakit siya pinabayaan? Ibinigay niya ang kanyang tanging anak sa halip natin para sa ating mga kasalanan upang tayo na mga sumasampalataya ay hindi mapabayaan. Tunay na kamangha-mangha ito. Ngayon, pinatawad na ni Jesus ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo at winasak ang kapangyarihan ng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay na binibigyan tayo ng mapanghahawakang katibayan. Kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, hindi natin malalaman kung isinugo ng Diyos si Jesus o kung namatay siya para sa ating mga kasalanan o kung namatay siya ng hindi makatarungan o kung namatay siya para sa sarili niyang mga kasalanan gaya ng sabi ng iba. Ngunit gaya ng sabi sa 2 Korinto 5:14, ang isa ay namatay para sa lahat. Siyang walang kasalanan, ang isa. Ang bugtong na anak ng Diyos ang namatay para sa mga kasalanan ng lahat ng mga tao sa sanlibutan. Kaya sinasabi sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus ang kordero ng Diyos na isinugo ng Diyos. Ipinasan sa kanya ng Diyos ang kasalanan ng buong sanlibutan. Sinasabi sa Isaiah 53 verse 6, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Para sa kasalanan ng lahat ng mga makasalanan na tumalikod sa Diyos, namatay at hinatulan si Jesus sa halip natin. At idinanak ang kanyang mahalagang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan magpakailanman. Nang mamatay si Jesus, nagdilim ang kalangitan sa loob ng 3 oras. Nagkaroon din ng lindol. Nagkaroon ng lindol. Umiyak ang langit at tumangis ang lupa. Itinalikod din ng Diyos ang kanyang muka. Siya ay pinabayaan sa oras na iyon. Kahabag-habag na namatay ang Panginoon sa halip na ang mga makasalanan ang dapat pabayaan.
Hindi ito natapos dito. Winasak ng Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan at nabuhay siyang muli upang manampalataya tayo na siya ang Panginoon ng ating kaligtasan at siya ang naging Panginoon ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Ang mga alagad na sumusunod kay Jesus sa loob ng 3.5 taon, maging ang mga alagad na ito ay hindi alam kung tunay na si Jesus ang Kristo bago siya muling mabuhay. Kung hindi nabuhay muli si Jesus, kung hindi siya muling nabuhay mula sa mga patay, marahil ay walang nanampalataya sa Kanya. Ngunit gaya ng sinabi ni Jesus, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan at nabuhay mula sa mga patay. Hindi lamang niya tinubos ang ating mga kasalanan, kundi pinatunayan niya na siya ang Kristo at sinampalatayanan natin ito. Kaya sa Gawa 17, sinabi niya, verse 31, binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay katibayan na si Jesus ay ang Kristo na nagtubos sa ating mga kasalanan. At bago padalhin pa itaas ng langit si Jesus, ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad at sinabi, kung paanong sinugo ako ng Amay, sinusugo ko rin naman kayo. Ang banal at walang kasalanan, ang tanging bugtong na anak ng Diyos, siya ang nagpasan ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan at namatay sa krus, na tinanggap ang pinakamabigat na parusa at sumpa na nararapat sa mga makasalanan. Nagdanak siya ng kanyang dugo. Matapos na muling mabuhay ni Jesus, sinabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Isinugo ng Diyos si Jesus sa sanlibutan upang mamatay sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan at magdanak ng dugo upang ang isang tao ay mamatay para sa lahat at tanggapin ang sumpa at hatol na nararapat sa mga tao. Matapos siyang muling mabuhay, nanatili si Jesus sa mundo ng 40 araw na inihayag ang kanyang sarili sa maraming tao. Sinabi niya, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Hindi lamang niya ito sinabi sa kanyang mga alagad, kundi maging sa lahat ng mga naligtas sa pamamagitan niya. Sa atin, isinusugo ko rin naman kayo. At pagkatapos, John 20:22, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang dahilan kung bakit niya sila hiningahan at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo ay sapagkat ang Espiritu Santo ay ang Espiritu ni Kristo na namatay at muling nabuhay. Ito ang Espiritu ng muling pagkabuhay. Kaya nga sa lahat ng mga naligtas, ang Panginoon ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan at pag-asa. Ipinakita niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging buhay sa loob ng 40 araw. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay isinusugo ko rin naman kayo. Isinugo ng Diyos Ama ang kanyang tanging anak upang mamatay para sa lahat ng tao, upang matanggap niya ang kahatulan at sumpa na nararapat sa lahat ng tao sa sanlibutan. Isinugo si Jesus at namatay sa parang iyon. Kaya sa 2 Korinto 5:14, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Ibig sabihin ay isang tao ang namatay para sa lahat, na dapat tayo ang mamatay sa ating mga kasalanan. Tayo'y simpleng sa pamamagitan ng pananampalataya ay naniwala sa biyayang ginawa ng Diyos, na si Jesus ay namatay para sa atin at sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo
pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. At sa pananampalataya, natanggap natin ang kapatawaran ng kasalanan at kaligtasan. Bago pa man umakyat pa itaas sa langit si Jesus, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ibig sabihin ay sinugo si Jesus upang mamatay sa krus at nagdanak ng kanyang dugo upang ipantubos sa ating mga kasalanan. At para sa mga alagad, kung paanong sinugo ako ng Ama, isinusugo ng Diyos. Isinugo ng Diyos upang mamatay bilang isang handog na pantubos. At ngayon, silang mga nanampalataya roon ay isinugo upang ipahayag ang katotohanan ng natupad ni Jesus. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? Paano sila mananampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. Roma 10:14 hanggang 15. Bagamat namatay si Jesus sa krus at muling nabuhay at walang hanggang tinubos ang ating mga kasalanan, kung hindi ipinahayag ng mga naunang naligtas ang katotohanan ito, kung gayon, kung walang mga ngaral, hindi nila ito maririnig. At kung hindi nila ito maririnig, hindi sila mananampalataya. Kaya sinabi, at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At sinabi rin, paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Sino ang sinugo? Hindi lamang ang mga alagad, kundi tayo rin na mga naunang naligtas ay sinugo ng Diyos upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga hindi paligtas, upang iligtas ang kanilang kaluluwa. Kung tayo sinugo, paano hindi tayo mangaral? Paano hindi tayo magbabahagi? At sinabi sa kanila ni Jesus, at nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ang mga kasalanan ng sino man, ang mga iyon ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ang mga kasalanan, iyon ay hindi ipinatatawad. Mali ang pagkakaunawa ng Catholic Church dito. At iniisip nila na ang otoridad na makapagpatawad ng kasalanan ay unang ibinigay kay Pedro, na may susi ng langit. At dahil hindi ito magawa ni Pedro ng mag-isa, itinalaga nila ito sa mga pari na iniisip nilang kikilos ang mga pari gaya ng mga kinatawan na nagpapatawad ng kasalanan ng ibang tao. Kaya sinabi ng pari, kapag sinabi ng pari, napatawad na ang kasalanan mo, ibig sabihin napatawad na ito. At kapag sinabi, mananatili ang kasalanan mo, mananatili ito. Hindi po ito ganoon. Ang kaligtasan ay mula sa paniniwala sa katotohanan na si Jesus ang tumanggap ng hatol kapalit natin sa krus. Dumanak ang kanyang dugo at natupad ang walang hanggang katubusan. Kung sasampalatayanan mo ito, maliligtas ka. Kung hindi, hindi ka maliligtas. Kaya, paano sila makikinig kung walang mga ngaral? Kung ang mga unang naligtas ay itinikom ang kanilang bibig at hindi mga ngaral, kung gayon walang maliligtas. Ganito rin po sa atin. Ang dahilan kung bakit tayo unang naligtas ay hindi dahil mas matalino tayo sa iba o dahil espesyal tayo, kundi dahil una tayong iniligtas ng Diyos upang ipangaral natin ang ebanghelyo sa mga hindi pa naliligtas. Kaya sa awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang mga kabutihang ginawa sa atin ng Panginoon? Ito po ay namatay si Jesus para sa ating kapakanan. Dumanak ang kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan magpasawalang hanggan. At iniwan niya ang pangako na kapag ang ebanghelyong ito ay naipangaral sa buong mundo, siya ay magbabalik. Kung gayon, ano ang ating gagawin? Dapat nating ipangaral ang katotohanan. Kung tinitikom ng mga unang naligtas ang kanilang bibig at hindi nangangaral, walang maliligtas. Sa Kawikaan 24:11, bagamat isinulat ito 1,000 taon bago dumating si Jesus, sinulat ni Solomon, Kawikaan 24:11, iligtas mo silang dinadala sa kamatayan. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan.
Lahat ng mga tao ay hinihila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kasalanan, kamatayan at ni Satanas. Sila'y hinihila pababa sa impyerno. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Ibig sabihin nito, huwag lamang natin sila iwanan. Dapat tayong mangaral sa mga taong iyon upang maligtas sila. Kapag ang naunang naligtas ay itinikom ang bibig, kung ganon, sino ang maliligtas? Walang maliligtas. Kaya napakalaki ng ating responsibilidad. Kapag ipinangaral natin ang ebanghelyo, ang ibang kaluluwa ay pwedeng maligtas. Ngunit kung hindi natin ipapangaral ang mga kaluluwang dapat maligtas, ay maaaring maligaw magpakailanman. Ang misyon na ito ay ibinigay sa atin. Gaya ng sabi sa Mateo 22, ang kaharian ng langit ay gaya nito. Gaya ito ng paghahanda ng mga taong mapupunta sa impyerno upang sila'y magiging mga tao ng langit. Mateo 22 verse 2, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Noong unang panahon, kapag ang hari nagdaos ng handaan para sa kanyang mga tao, ito ay napakalaki. Sa aklat ni Esther, ang hari ng Persya na si Ahasuerus ay nagdaos ng handaan para rin sa kanyang reyna. Ang handaan ay nagtagal ng maraming araw. Ngunit siyempre, ang handaan ay hindi nagtagal, ay nagtapos din. Tama po. Kahit na sila ay kumain, nagsaya, at umawit ng may kagalakan ng sandaling iyon, hindi nagtagal at natapos din ito. Ngunit ang handaan na inihanda ng Diyos ay hindi panandalian lamang. Ang mga ligtas ay palaging may handaan habang nabubuhay sa mundong ito. Sa Kawikaan 15 verse 15, sinasabi, lahat ng mga araw ng naaapi ay kasamaan. Ngunit siyang may masayahing puso'y laging may kapistahan. Sinasabi lahat ng mga araw ng naaapi ay kasamaan. Ngunit siyang may masayahing puso'y laging may kapistahan. Ngunit siyang may masayang puso ay laging may kapistahan. Para sa mga ligtas, may handaan palagi sa kanilang puso. May kagalakan sa kaluluwa. Alam niyong ang ligtas na tao ay may kagalakan at kapayapaan na hindi makakamtan ng sinuman sa mundong ito. Tama po? Kaya sa awit 4:7, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa ng ang kanilang butil at alak ay sagana. May kagalakan sa puso ng taong ligtas na inilagay ng Diyos. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Mas higit pa sa kung anong mayroon ang mga tao sa mundong ito. Kapag ang kanilang butil at alak ay sagana. Ang mga tao ng sanlibutan ay nagagalak sa kasaganahan ng kanilang pagkain at sa mga handaan kung saan sila nagpapakasaya sa alak. Nagagalak sila sa mga iyon. Ngunit anong sinasabi ni David? Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Ibig sabihin ng kagalakan na binibigay ng Diyos ay hindi maikukumpara sa kagalakan ng mga tao na may saganang pagkain at alak. Ang kagalakan na ibinigay sa atin ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng anumang bagay sa mundong ito. At ito ay kapayapaan mula sa Diyos na walang sinumang makakakuha. John 14:27, sinabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ibinibigay niya sa atin ang kapayapaan ng Panginoon. Ang mga may kapayapaang iyon ay may malaking responsibilidad. Responsibilidad na ipangaral ang ebanghelyo sa maraming tao na hindi pa ligtas. Kaya sa unang Korinto 9:16, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Kawikaan 24:12, kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman,
Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Kapag nakikita mong isang tao sa daan patungong impyerno at sinasabi mo, ano ang pakialam ko kung mapunta man siya sa impyerno o hindi? Paanong wala itong kinalaman sa iyo? Pagkatapos hampasin ni Cain ng bato si Abel at namatay, sinabi ng Panginoon kay Cain, "Nasaan si Abel na iyong kapatid?" At sinabi niya, "Aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid?" Pinatay siya gamit ang bato at sinabi niyang hindi niya ito alam. Sinabi niya, "Ano ang ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Ang dugo ni Abel ay dumaing sa Diyos. Panginoon, pinatay ako ng aking kapatid gamit ang bato. Pakiusap, ipaghiganti mo ako." Ipaghiganti mo ang kawalang katarungan kong ito. Ang kanyang dugo ay nagsalita sa harapan ng Diyos. Nagsalita ang dugo niya sa harapan ng Diyos. Isipin niyo po ang ganito. Halimbawa, nagmamaneho kayo sa isang highway. Pagkatapos, nakakita kayo ng isang tao na nasa matinding aksidente. Pagkatapos, halos siya ay patay na. At halos siya ay nakahandusay na doon sa kalsada. Kapag nakita mo iyon, pagkatapos sinabi mo, "Oh, nakakalungkot, malapit na siyang mamatay. Pero busy kasi ako, kaya didiretso na lang ako." Kung babaliwalain mo ang sitwasyon at aalis, hindi ba iyon ay isang kasalanan? Sa Santiago 4:17, kaya't ang sino mang nakakalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Sinasabi ng sanlibutan na ang kasalanan ay paggawa lamang ng masama. Ngunit alam natin na kasama sa kasalanan ang hindi paggawa ng tama. Kaya ano ang pinakamabuting pwede nating gawin? Dapat tayong magsalita sa mga taong papunta sa impyerno patungkol sa kanilang mga kaluluwa. Ibahagi ang salita ng Diyos at tulungan silang maunawaan ano ang ginawa ng Diyos upang maligtas ang kanilang kaluluwa. Dapat nating tulungan sila na maunawaan ang biyaya ng Diyos at akayin sila sa kaligtasan. Ngunit kung alam natin ang lahat ng ito at sinasabi pa rin, wala itong kinalaman sa akin. Kung gayon, katulad tayo ni Cain pagkatapos niyang patayin si Abel. Aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Nakakahiya. Maaring wala tayong napatay tulad ni Cain. Ngunit ang hayaan ng isang taong mamatay ay isang uri ng indirect murder. Hindi po direktang pagpatay. May responsibilidad tayo. Bakit? Hindi ba ang isang taong naligtas na ay may kinalaman sa mga hindi pa naliligtas? Sa mga awit 118 verse 17, "Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay." Ang pinakamahalagang layunin ng ating buhay sa mundo ay isalaysay ang mga gawa ng Panginoon sa pamamagitan nito. Ang mga tao nakakarating sa kaligtasan. Napakalaking bagay kapag naligtas ang kahit isang tao lang. Kung ito man ay dahil ang taong naligtas ay masyadong abala sa kanyang sariling mga gawain
o sa ibang dahilan, kapag nanatili silang tahimik at hindi binabahagi ang ebanghelyo sa mga kapamilyang hindi ligtas, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan o mga kapitbahay, sasabihin ng Diyos sa taong iyon, Ezekiel 2:7, iyong sasabihin ang aking mga salita sa kanila, pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila'y isang mapaghimagsik na bayan. Makinig man ang isang tao o hindi, responsibilidad na niya iyon. Ngunit dapat nating ibahagi ang salita. Hindi lahat ng nakikinig ay sasampalataya. Ang iba'y sasampalataya at ang iba ay hindi. Ngunit responsibilidad na nila iyon. Mateo 22, nakasulat ang handaan na inihanda ng Diyos. Ano handaan ito? Hindi ito pisikal na handaan na tumatagal lamang ng ilang araw, kundi isang handaan na inihanda para sa ating mga kaluluwa. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa handaan ng kasalan. Ngunit ayaw nila. Sino ang inanyayahan? Ang mga unang inanyayahan ay ang mga Israelita. Tama po? Bago dumating si Jesus, paulit-ulit na binabanggit ng mga propeta sa lumang tipan ang pagdating ng Mesiyas na magliligtas sa mga tao. Sila ang mga inanyayahan ng Diyos. Nung dumating na ang Mesiyas, dapat nilang tanggapin siya bilang ang ipinangakong tagapagligtas. Ngunit sa halip, tinanggihan nila siya. Ngunit ayaw nilang dumalo. Kaya sa Mateo 22 verse 4, muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop, at handa na ang lahat. Halina kayo sa handaan ng kasalan. Muling nagsugo ang hari at sinabi, naghanda ako ng malaking handaan. Ibig sabihin, naghanda siya ng maraming masasarap na pagkain. Narito, naihanda ko na ang aking handaan, pinatay na ang aking mga baka at matatabang hayop at handa na ang lahat. Isa itong masaganang handaan. Handa na ang lahat. Hali kayo sa handaan ng kasalan. Ngunit nakakapagtaka, ang handaan ay handa na. Ngunit ang mga tao ay hindi dumalo. Ayaw nilang dumalo. Isipin nyo, kung ang presidente ng isang malaking bansa ay nagdaos ngayong araw ng isang malaking handaan, at nagpadala ng imbitasyon sa mga tao, anong magiging reaksyon mo dito? Sasabihin mo ba na napakaabala mo? O di kaya ayaw mong pumunta? Hindi po. Pupunta ka sapagkat ito ay isang handaan na inihanda mismo ng hari. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naihanda ko na ang aking handaan. Pinatay na ang aking mga bakat matatabang hayop at handa na ang lahat. Hali kayo sa handaan ng kasalan. Hindi lamang patuloy na inanyayahan ng Diyos ang Israel sa pamamagitan ng mga propeta sa lumang tipan. Ngunit ngayon isinugo niya ang kanyang tanging anak sa anyo ng tao. Kapantay siya ng Diyos. Pilipos 2:6-8. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Hindi siya ordinaryong tao, siya'y naging tulad ng alipin. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Kalooban ng Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang bugtong na anak na kapalit natin. At lubos na sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos upang maisakatuparan ng gawain ng kaligtasan. Kaya nga, ipinaliwanag ng Biblia na ang lahat ng bagay para sa handaan na ihanda na. At ngayon, ibinigay niya ang paanyaya, hali kayo. Mateo 22:5-6. Ngunit hindi nila ito pinansin at sila'y humayo, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang pangalakal. Hinuli naman ng ibang kanyang mga alipin at ginawa ng masama at pinagpapatay. Maniniwala ba kayo dito? Ang hari nagpadala ng mga paanyaya ng paulit-ulit.
pero sila ay tumatanggi pa rin. Sinabi ng ilan, bakit ba patuloy niya tayong ginugulo? Sinabi na nga natin na hindi tayo pupunta. Pagkatapos, hinuli nila ang kanyang mga lingkod. Ginawa ng masama't pinagpapatay. Ang isa ay nagpunta sa kanyang bukid at sinabing, may trabaho akong gagawin sa bukid. Sabi ng isa pa, araw ng pamilyan ngayon, kailangan kong asikasuhin ang negosyo. At nang paulit-ulit silang hinihikayat na pumunta, ay sinabi nila, sinabi na namin sa iyo, hindi kami pupunta. Itigil mo na ang pag-aabala sa amin. At pinagpapatay ang mga lingkod. Naisip niyo ba ang ganitong bagay? Anong ibig sabihin nito? Ang unang inanyayahan ay ang mga Israelita. Ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta sa kanila ng paulit-ulit. Pero ayaw nilang makinig. Patuloy na sinasabi sa kanila ng Diyos kung gaano kahalaga ang kanyang handaan. Na ang lahat ay naihanda na at nakiusap sa kanila na pumunta. Ngunit ayaw nila. Hindi lamang ito tinanggihan ang imbitasyon. Dinakip nila ang mga alipin, minamaltrato at pinatay. Maniniwala ba kayo dito? Ang ibig sabihin nito ay hindi lamang tumanggi ang mga Israelita na makinig sa mga propetang sinugo ng Diyos, kundi nang paulit-ulit silang isinugo ng Diyos, sila ay minamaltrato at pinatay. Ipinako pa nga nila sa krus ang bugtong na anak ng Diyos, ang mismong naparito upang iligtas sila. Kaya naman, nagalit ang hari. Nilipol niya ang mga mamamatay tao at sinunog ang kanilang lungsod. Wala nang hihigit pang kasalanan kaysa pagtanggi sa paanyaya ng Diyos sa kanyang handaan. Hindi lang po iyon, kundi ginawan pa nila ng masama at pinatay ang mga lingkod ng Diyos. Gaano kalaking kasalanan iyon? Mateo 22:7-8. Kaya't nagalit ang hari, sinugo niya ang kanyang mga hukbo, pinuksa ang mga mamamatay taong iyon at sinunog ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Ngunit ang mga inimbitahan ay hindi karapat-dapat. Basahin natin ang Lucas 14. Buksan natin at basahin sa Lucas 14. Lucas 14:16-19. Verse 16. Subalit sinabi ni Jesus sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa oras ng hapunan ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, hali kayo sapagkat ang lahat ay handa na. Ngunit silang lahat ay pare-parehong nagsimulang magdahilan. Sinabi ng una sa kanya, bumili ako ng isang bukid at kailangan kong umalis at tignan iyon. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sabi ng isa, bumili ako ng isang bukid. Kung binili niya ang bukid, kanya na ito. Sino nga agaw sa kanya ng bukid na iyon? Kailangan kong umalis at tignan iyon. Maaari bang maging dahilan ito? Ang bukid ay ang sanlibutan. Ito ang mga taong nag-iisip lang ng mga makamundong bagay.
mga taong walang interes sa mga gawa ng Diyos o sa biyayang ibinibigay ng Diyos. Malinaw lang ang mga mata nila sa mga nakikita, makalaman, at material na bagay sa mundong ito. Basahin natin muli sa Lucas 14 verse 19. Sinabi ng isa pa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na ipagpaumanhinan mo ako 5 magkatuwang na baka. Ito'y 10 baka. Dahil ang magkatuwang ay 2 baka. Para sa isang pamilyang magsasaka, ang taong ito'y napakayaman. Pero sinabi niya, susubukin ko ang 5 magkatuwang na baka. Anong kailangang subukin? Gumagawa lang siya ng walang saysay na palusot. Lucas 14 verse 20, sinabi ng iba, ako'y nagpakasal kaya't hindi ako makakarating. Ako'y nagpakasal at hindi ako makakarating. Ito po ay talagang maaari. Sabi niya siya ay ikinasal at kailangan niyang magsaya bilang bagong kasal, kaya hindi siya makapunta. Parang kapani-paniwala, ngunit hindi iyon dahilan para tanggihan ng hapunan ng hari. Nangangahulugan lang na hindi nila talaga pinahalagahan ang handaan ng hari. Hindi nila ito pinapahalagahan. Lucas 14 sa verse 21. At bumalik ang alipin at iniulat ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Sa galit ng may-ari ng bahay ay sinabi sa kanyang alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan at sa makikipot na daan ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha, ang mga pilay, ang mga bulag, at ang mga lumpo. Ang mga taong tumatanggi sa espiritual na handaan ng Diyos, kapalit ng kasiyahan ng laman. Dahil iniisip lang nila ang mga makamundong bagay at hinahanap lang ang mga kasiyahan ng laman. Wala po silang interes sa walang hanggang handaan ng Diyos. Ang hapunan na inihanda ng hari ay talinhaga para sa handaan na inihanda ng Diyos. Ang hapunan na inihanda ng Diyos ay hindi isang bagay na nagtatapos sa loob ng ilang oras tulad ng mga kapistahan ng mga makamundong tao. Para sa makamundong kapistahan, sa loob ng ilang oras, sila ay kumakain at umiinom, nagagalak at umaawit. At pagkatapos ng oras na iyon, wala nang natitira. Di ba? Ang kapistahan na inihanda ng Diyos para sa lahat ng tao ay hindi nagtatapos pagkatapos ng isang maikling sandali ng kagalakan tulad ng mga bagay sa mundong ito. Ang kapistahan na ito ay magpapatuloy hindi lamang habang tayo nasa mundong ito, kundi pati sa walang hanggang langit pagkamatay natin. Kagalakan ang kahulugan ng handaan. Sa Kawikaan 15:15, lahat ng mga araw ng naaapi ay kasamaan. Ngunit siyang may masayahing puso ay laging may kapistahan. Ang taong naligtas ay hindi lamang kaligtasan ng mayroon siya, kundi lagi din siyang masaya habang nabubuhay sa mundong ito. Sa isang himno, sinasabi na, "Oh, happy day that picks my choice." Gaano po ba kamangha-mangha nung una ninyong maunawaan ang Ebanghelyo? Hindi ko rin po makalimutan ang unang beses na aking naunawaan ang Ebanghelyo noong 1962.
Kahit na alalahanin ko ng mabuti ang mga detalye, ngunit hindi ko lubusang maaalala. Ngunit ang kaligayahan at pagkamangha sa pagkakataon na ako'y naligtas ay hindi ko maipaliwanag sa mga salita. Hindi po ito maiahalin tulad sa kahit na anong bagay sa mundong ito. Hindi lamang sa pagkakataong iyon. Ito po'y nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Oh, happy day, that picks my choice. Tama po ito. Kapag aking naalala ang panahon na ako'y naligtas, hindi lamang nung panahon na iyon ako naging masaya, kundi kahit na maraming mga kahirapan at kapighatian habang nabubuhay ako sa mundong ito, ang kaligayahan na iyon ay hindi maaaring maalis. Ang kaligayahan na iyon ay magpapatuloy magpakailanman doon sa langit. Sa makatwid, ang mga tao sa mundong ito ay walang tunay na kapahingahan at kaligayahan sapagkat sila ay nasa kasalanan at lahat ng uri ng pagdurusa at sila'y napapagod. Ang dahilan nito ay dahil ang kanilang kaluluwa ay naliligaw sa harapan ng Diyos. Kung ang kanilang kaluluwa ay naliligaw sa harapan ng Diyos, ano ang kanilang magiging kaligayahan? Ang kanilang kaligayahan ay hindi tunay na kaligayahan sa mundong ito. Sa Kawikaan 14 verse 13, maging sa pagtawa ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Kagaya ng kasabihan na tumawa ng ha kahit na may utang na $1,000. Ang mga tao sa mundong ito ay mukhang maligaya at masaya. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, mayroong kirot. Nais ng Diyos na bigyan ka ng tunay na kaligayahan para sa iyong kaluluwa. Walang hanggang pag-asa at mana ng kaharian ng langit. Ang walang hanggang mana ng Diyos. Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ang mga tao sa mundong ito ay nasa lahat ng uri ng mga pagpapagod at pagdurusa, kagaya ng pagdurusa ng katawan at puso. Sinabi ni Jesus na lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa mundong ito, walang tunay na kapahingahan at kaligayahan. Subalit sinabi ng Panginoon na tayo ay bibigyan niya ng tunay na kapahingahan. Bibigyan niya ng tunay na kapahingahan at kaligayahan. Nais ng Diyos na bigyan ang bawat isa ng buhay na walang hanggan, tunay na kaligayahan, walang hanggang pag-asa at mana ng kaharian ng langit. Sa Juan 7 verse 37, kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Sa verse 38, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Verse 39, ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Ang mga tao sa mundong ito ay hindi nauuhaw sapagkat walang tubig. Hindi sila nagugutom sapagkat walang pagkain. Sila lamang ay mayroong pagkauhaw sa kanilang mga puso. Paano sila magiging maligaya kung ang kanilang kaluluwa ay malayo sa Diyos at naligaw? Sinusubukan nilang palitan at makalimutan ang mga alalahanin at sakit sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng kalayawan ng mundong ito. Ngunit maaari bang makalimutan ang mga iyon? Sila ay nag-aawitan, nagsasayawan at nagiindakan upang pukawin ang kanilang mga emosyon. Ngunit kapag tapos na ang pakiramdam na iyon, muli nilang nararamdaman ng kalungkutan. John 7:37, kung ang sinuman ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Verse 8, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan,
Mula sa kanyang puso'y dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ang ilog ng tubig na buhay ay dadaloy mula sa kanyang puso. John 4:14. Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Ito po ay tumutukoy sa tunay na kakontentuhan ng kaluluwa. Kapag mayroong tunay na kapahingahan at kaligayahan sa puso, ito po ang tanda ng isang tao na papasok sa walang hanggang langit. Sa Isaías 55 verse 1. Sa verse 1, O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, pumarito kayo. Kayo'y bumili at kumain. Pumarito kayo, kayo'y bumili ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Ito po ay ibinibigay ng walang bayad. Isaías 55 verse 3, Ang inyong tenga ay inyong ikiling at pumarito kayo sa akin, kayo makinig upang ang inyong kaluluwa ay mabuhay. Kapag inyong narinig ang salita at naunawaan ito, ang inyong mga kaluluwa ay mabubuhay at magkakaroon kayo ng tunay na walang hanggang kapayapaan at kaligayahan. Kaya sa mga Gawa 16, si Apostol Pablo nagtungo sa Pilipos upang ipangaral ang Ebanghelyo. At habang ginagawa niya ito, siya ay dinakip, hinubaran at binugbog. Ang kanyang buong katawan ay namaga at makirot. Sila po ay nilagay sa tanikala at itinapon sa loob ng bilangguan, sa kaloob-looban ng bilangguan. Ngunit ano pong ginawa ni Pablo at Silas nung gabing iyon? Sila po ba ay umiyak ng mapait? Hindi po. Sinasabi na sila ay nanalangin at umawit ng mga himno. Ang pintuan ng bilangguan ay nayanig at nabuksan. Ang bantay ng bilangguan ay nagulat. Ang bantay ng bilangguan ay kailangang mamatay bilang parusa kapag mayroong isang bilanggo ang nakatakas. Kaya kumuha siya ng tabak at muntikang patayin ang kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Apostol Pablo na, huwag mong saktan ang iyong sarili, sapagkat naririto kaming lahat. Gawa 16:28. Nung siya'y pumunta at tumingin, ang mga tanikala ay natanggal at ang pintuan ng bilangguan ay nabuksan. Ngunit ayos lamang ang lahat. Nung si Pablo at Silas ay umawit ng mga himno, ang iba sa bilangguang kasama ang bantay ng bilangguan ay naririnig sila. Anong nangyayari? Binugbog ang mga taong yan at halos mamatay na, pero ngayon umaawit pa sila ng mga himno. Hindi magtatagal, ang kalayawan ng mundong ito ay maglalaho. Ngunit ang mga taong inanyayahan sa handaan ng Diyos, ang kagalakan na ito ay hindi lamang magpapatuloy sa mundong ito, kundi magpakailanman sa langit. Ang kagalakan ng puso ay magpapatuloy ng walang hanggan doon sa langit. Kaya't ang mga kasalo sa handaan ng Panginoon, ang kanilang tadhana ay nabago habang sila'y naririto pa sa lupa. Ang kanilang kapalaran ay nabago. Kaya't unang isinugo ng Diyos ang kanyang mga propeta sa Israel. Ngunit sabi sa Jeremias 25 verse 4, Hindi kayo nakinig ni ikiniling man ang inyong mga tainga upang makinig, bagamat patuloy na sinugo ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang mga lingkod na propeta. Paulit-ulit na sinugo ng Diyos ang kanyang mga propeta. Tungkol saan ang ipinahayag nila? Na ang kanilang mga kaluluwa ay maliligtas. Isusugo ang Kristo ayon sa pangako ng Diyos. Pero sabi po, ni ikiniling man ang kanilang mga tainga upang makinig. Tinanggihan nila ang paanyaya sa handaan ng Diyos. Gaya ng ating nakita kanina sa Lucas 14. Ang dahilan kung bakit nila ito tinanggihan ay hindi makatarungan.
Sinabi ng isa, bumili ako ng isang bukid. Kung bumili ka ng lupa, pwede mo namang iwan yan. Sino bang kukuha niyan? Sabi naman ng isa, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Hinihiling ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. Sa unang Juan 2:12 hanggang 17. Maliwanag doon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay ng sanlibutan. Unang Juan 2 verse 15. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang mga magagandang bagay sa mundong ito ay gaya ng bitag na nilikha ng dyablo. Sa halip na isang kaluluwa na naghahanap sa Diyos, nalulumbay, nauuhaw at naghahanap ng kaligtasan, ay binibigyan niya ito ng kasayahan mula sa ibang bagay. Ganito ang dyablo, ganito ang Satanas. Mga kapatid, narinig na ba ninyong tungkol kay Goethes Post? Binasa ko ang librong ito dahil nagtataka ako kung anong klaseng tao ba siya. Komplikado ito at mahaba, ngunit pinilit ko na tapusin ito para malaman kung tungkol saan ba ito. Para pasimplehin, mayroon isang scholar na ang pangalan ay Post. At si Lucifer, ang dyablo, ay dumating. Dumating siya at sinabi, Sir, ginugol mo ang buong buhay mo sa pagdurusa. Patuloy mong hinahanap ang kaalaman na hindi nalalaman ang saya ng buhay. Nakakaawa ka? Matanda ka na at ano na ngayon ang gagawin mo? Ngunit kung makikinig ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga bagay na hinahangad ng mga tao sa mundo. Gagawin kitang bata ulit, malakas, at bibigyan kita ng karangalan, ng kapangyarihan, at lahat ng kayamanan na gusto mo. Ang kapalit lamang ay kapag namatay ka, ibibigay mo lang sa akin ang iyong kaluluwa. Itong sinabi niya sa kanya. Si Pos ay may kahangalan. Siya'y pumirma sa kasunduan na ito. Kaya bigla, bumata siya ulit, masigla at malakas na kabataan. Mayroon siyang babaeng minamahal. Ngunit may asawa na itong mataas ang posisyon. Kaya't pinatay ng dyablo ang lalaking iyon at ibinigay ang babae kay Pos. Pagkatapos ay binigyan din niya si Pos ng kakayahan na kumita ng pera gamit ang paggawa ng ginto at pilak. Nag-enjoy si Pos sa lahat ng ito. Lahat ng kayamanan, kasikatan at kapangyarihan na gusto niya. At walang kulang sa kanya. Pero mayroon lamang isang kondisyon. Bago siya mamatay, kailangan niyang ibigay ang kanyang kaluluwa sa dyablo. Ang dapat nating pag-isipan dito ay ito. Sinabi ng dyablo na ibibigay ko sa iyo ang lahat sa mundong ito. Huwag mo nang isipin pa ang iyong kaluluwa. Basta ibigay mo lang ito sa akin kapag mamamatay ka na. Ito'y talagang magandang bitag na ginawa ni Satanas. Kung ikaw ay mahuhuli nito, siguradong tapos na. Si Goethe Post ay isang German. Nung ako'y nagpunta sa Germany, binisita ko ang bahay niya. Marami siyang naisulat, pero ang Post ang kanyang huling masterpiece.
Nung bumisita ako sa bahay niya, nakita ko ang larawan ng kanyang asawa at larawan ng kanyang mangingibig. Inisip ko kung anong ibig sabihin nito. Ngunit para bang ang nilalaman ng post ay gaya ng personal niyang monologue. Nabuhay siya ayon sa gusto niya ngunit hindi sa huli. Nalaman niyang nahulog siya sa pandarayan ng dyablo. Para bang ninais din niyang makatakas mula dito. Sabi sa unang Juan chapter 2 verse 17, ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Ang kayamanan, kaluwalhatian, kasikatan at kapangyarihan ng sanlibutan, ang lahat ng ito ay lilipas. Ang mga ito ay gaya ng isang panaginip sa isang gabi. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Unang Juan 2:17. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Sabi sa Juan 6:40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Hindi kalooban ng Ama na bigyan tayo ng magagandang bagay sa mundong ito, kundi bigyan tayo ng buhay na walang hanggan at pag-asa sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang mga bagay ng sanlibutan ay mabilis lumipas. Iyan ay gaya ng panaginip sa isang gabi. Kahit makuha mo ito, anong mabuti doon? Ang kalooban ng Diyos ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit hinahanap lamang ng mga tao ang mga bagay na nakikita nila. Anong pisikal at material? Sa paghahanap nila nito, tinatanggihan nila ang handaan ng Diyos. Bagamat isinakripisyo na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na namatay at muling nabuhay upang ibigay ang biyaya ng kaligtasan, ngunit hindi ito pinansin ng mga tao. Kung tatanggihan natin ang handaan ng Panginoon, tayo ay magiging miserable kahit na nabubuhay pa tayo sa mundong ito. At pagkatapos, sa walang hanggan, ay magiging miserable tayo dahil sa impyerno. Tama po ba? Hindi natin dapat pabayaan ang buhay na walang hanggan at ang pag-asa ng langit na ibinibigay ng Diyos. Dahil lamang sa pansamantalang kasiyahan ng laman sa mundong ito. Kaya sabi sa Hebreo chapter 2 verse 3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Napakadakilang kaligtasan. Bakit tinawag na napakadakila ng kaligtasan? Si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, kapantay ng Diyos. Siya ang tagapaglikha. Gayunpaman, siya ay isinugo bilang tao at pinasan niya ang kasalanan ng sanlibutan sa kanyang katawan. Ito ay dakilang biyaya. Anong ibig sabihin na pabayaan ng dakilang biyaya? Ibig sabihin ay hindi paniniwala sa kaligtasan. At ituring ito bilang walang kwentang bagay. Bakit? Dahil ang mga tao ay kumakapit sa mga walang kabuluhang bagay ng mundo at nabubuhay para rito. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ibig sabihin ay paano tayo makakatakas sa paghuhukom ng Diyos kung pababayaan natin ang dakilang kaligtasan. Hindi tumutungo ang mga tao sa impyerno dahil sa dami ng mga kasalanan nila. Kahit na namumuhay sila ng matuwid, haharap sila sa paghuhukom kung pababayaan nila ang biyaya. Sa Lucas 12 verse 18, alam natin na may mayamang hangal at sinabi niya, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka.
Kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y kukunin ng iyong kaluluwa. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Sila ang mga hindi ligtas, subalit namuhay sa mundong ito ng panandalian lamang, na iniisip na sila ay makapagpapahinga, makakakain, mag-iinom at makapagsasaya dahil madami silang naihanda para sa mahabang panahon. Sila'y nadaya ng kasinungalingan ng demonyo. Lucas 16 verse 19, mayroon pang isang mayamang lalaki. Mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. Subalit saan siya napunta pagkatapos niyang mamatay? Siya'y napunta sa impyerno at naghirap sa apoy. Sa Job 21:13, ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Ang mamuhay ng matiwasay sa lupa pagkatapos ay mamatay para lamang mapunta sa impyerno? Ito ba ay tagumpay? Ito ba ay dapat na nasain? Silang mga tumanggi sa paanyaya ng Diyos ay pagsisisihan ito ng walang hanggan. Ang mga tao ng Israel, sila ang mga naunang tumanggap ng paanyaya ng Diyos, subalit inusig at pinatay nila ang mga propeta. At nang dumating si Jesus, ano ang kanilang ginawa? Inusig at pinatay nila siya at ang mga apostol. Hindi lang nila tinanggihan ang paanyaya ng Diyos para sa pista, kundi pinatay din nila ang Kristo na isinugo ng Diyos at inusig ang kanyang mga mensahero. Ano po ang naging resulta? Dahil po sa kasalanan, noong AD 70, sinunog at giniba ni General Titus ng Roma ang templo ng Jerusalem at pagkatapos ay ikinalat ang mga Hudyo sa buong mundo at halos 2,000 taon. Sila po ay pinatay ng husto saan man sila pumunta. Bakit? Dahil sa kasalanang pagtanggi kay Kristo. Ito'y nagtuturo sa atin na kapag sumalungat at tinanggihan ng tawang paanyaya ng hapunan ng Diyos ang kanyang galit at walang hanggang paghukom ay susunod. Ang galit at walang hanggang paghukom ay susunod. Madami pang dapat na sabihin, subalit dapat kong sundin ang oras. Ngayon, ang darating na summer retreat, may Bible seminar, ay ang handaan ng Diyos. Alam mo ito, tama? Kaya dapat tayong mag-imbita ng maraming tao. Ang retreat center ay hinahanda ng husto upang hindi mahirapan ang mga newcomers. Tayo din ay gumagawa upang palawakin ang mga tulugan. Ang mga kapatiran na mga naunang naligtas, sila po ay nagpapagal ng sama-sama upang tulungan ang mga hindi pa nakakaunawa ng kaligtasan. Kaya po natin ito ginagawa. Kaya ang katapusan ng panahon ay ngayon na. Ang ebanghelyo ay ipinapangaral na hanggang sa dulo ng daigdig. Sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang Korea ay matatagpuan sa silangang dulo ng bahagi ng mundo. Nang nagtungo ako sa Japan upang mangaral, sinabi ko sa kanila, ang Japan ay isang lugar na nasa dulo ng mundo. Kung ang ebanghelyo ay maging aktibo dito, ang panahon ng pangangaral ng ebanghelyo ay magtatapos na. Tayo ay tiyak na nabubuhay sa katapusan ng panahon.
mula sa maraming tao sa mundo. Tayo ang mga naunang naligtas. Ngayon, tayo ay namumuhay na hiwalay sa mundo sa loob ng church kung saan ang Diyos ay kumikilos sa atin. Tayo ay sama-samang magpapagal upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa na hindi pa naliligtas. Gaano ba kahalaga ang magkakasamang nagpapagal at nakikibahagi? Ito ang layunin ng ating buhay sa mundo. Hindi ba dakilang utos ang ibinigay ng Diyos sa atin? Kaya tayo ay nandirito. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay, at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Pumarito kayo at makinig, kayong mga natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang Kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Alam na alam natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa ating kaluluwa. Ito ay dapat nating ibahagi upang ang mga hindi mananampalataya ay makaunawa at maligtas. Sa summer retreat na ito, sama-sama tayong magpagal at magkaisa sa pangangaral ng Ebanghelyo upang maraming ligaw na kaluluwa ang maligtas. Ito po ang aking taimtim na panalangin. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na banal at mahabagin na nagmamahal sa amin, maraming salamat po Panginoon at iniligtas ninyo kaming una mula sa maraming tao ng mundo sa katapusan ng panahon na inyong itinakda. Maraming salamat po dahil inihiwalay ninyo kami bilang mga banal at hinahayaang paglingkuran kayo sa church kung saan kayo ay patuloy na kumikilos, kung saan kami ay namumuhay na ginagabayan ng inyong salita at ng Espiritu Santo. Sa summer retreat na mag-uumpisa, pakiusap, hayaan ninyong magkaisa kami sa panalangin at pakikisama upang sa pamagitan namin, maraming kaluluwa na hindi pa ligtas ay madala sa harapan ninyo at maligtas. Ipinagkakatiwala namin ang lahat sa inyong mahabaging mga kamay. Tulungan ninyo kami para sa inyong mabuting kalooban. At palakasin kami upang matapat naming magawa ang gawain na ipinagkatiwala ninyo sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.